Ayan, isa muling mapagpalang araw sa inyo mga idol. Ah, Naririto naman po tayo muli sa bundok at tayo magtatabas na naman uli ng mga damo. Katunayan mga idol, kasama ko ngayon yung tatay ko. Nandun siya sa unahan. May tinignan niya yung mga tinanim namin ng mga kahoy na mahogani. At the same time mga idol, nandito na tayo sa area na puro naman po mga punong nara o binhi ng nara ang naririto. Ngayon, ititira natin to, hindi natin to tatabasin guys. Magandang kahoy ito pagdating ng araw. Katunayan mga idol, ito yung nandito lahat tumubo yung mga bunga nung malaking nara. Ayan po, nasa likod ko yung puno ng nara. Ayan mga idol, napakalaki niyan. Yan yung pinakamatandang nara na kahoy rito. So itong mga nandito ngayon, parang nagiging nursery niya na dahil napakarami niyang mga binhi na tumubo rito. Ito mga idol, isa din ito sa nara. Ito, ayan, yung halos mga nakatayo na yan, mga binhi na yan o may maliliit na kahoy mga idol, yan po yung tinatawag natin na nara. Ngayon, kahapon mga idol, ito po lahat yung natabas natin. Pamula rito or dito tayo nagtapos kahapon ng hapon. Gawa nung alas 4:30 na tayo tumigil at hindi na rin ako nakapag-video mga idol gawa nung lubat uli yung cellphone natin. Hindi kakayanin maghapon na naka-video tayo. So bali kahapon mga idol, nakunik ko na yung una naming tinabasan na mga damo, kanya lang hindi ko pa po pinutol yung mga kahoy at naririto pa. Ayan mga idol, nakakunik na ho lahat yung nakakunik na tayo dun sa una nating pinagtatabasan ng damo. Ayan yung mga kahoy na yun na nakatayo pa mga idol. Puputulin pa natin yan pagdating ng araw pag medyo tapos na tayo magtabas ng damo. Ito mga idol, ang tatabasin natin uli ngayong araw na ito. Boundary din ito siya idol. Ayan po, makita nyo naman po kung saan ko tinatambak yung mga kahoy na pinagpuputol ko. Ayan, nasa boundary po lahat, nakahilera po yan mga idol. Kasi palatandaan po ay mga idol na hanggang dito lang po yung lupa natin. Yung kabila naman iba naman ang nagmamay-ari niyan diyan sa kabila na yan. So ito mga idol, ito medyo malapad-lapad din yung natabas natin kahapon at ito nga lang, tayo lang mag-isa ang nagtatabas. So hanggang dito lang tayo kahapon. Ngayon mga idol, papakita ko lahat sa inyo yung natabas ko ng mga idol, kung gaano nakalayo o kalapad yung natabas natin. Ayan po, pamula dyan ang mga idol hanggang doon sa may puno ng nyug, yun yung natabas natin kahapon yan mga idol. Ayan po, ayan po mga nara natin. Ito po ang mga nara, binhi po ng nara yan mga idol. Ayan, tinira natin yan gawa nung magandang klaseng kahoy po yan. Ayan mga idol, ito naman po yung mahogani natin na tinanim. Ayan po, ito magkatabi yung mahogani at saka nara. Ito yung nara. Ayan po mga idol, hawak ko yung nara, yung nasa baba naman yung mahogani. Ayan, halos dikit-dikit mga idol yung pagtatanim natin noon gawa nung gusto natin tumuwid yung puno nung mahogani pag lumaki. Ayan po, ayan po yung mga puno ng mahogani natin. Ayan po, ayan, medyo magandang klase, magandang pagkatubo, mataba. Ayan, ayan mga idol, dito tayo nagsimula kahapon magtabas mga idol, kahapon ng umaga. Ito sa puno ng nyug na yan, kasi noong nakaraang araw dito rin tayo nagtapos. So pamula rito sa puno ng niyog mga idol hanggang doon sa pinakadulo, yung maliit na niyog din doon sa dulo, yun po yung natabas natin kahapon maghapon. Para sa akin, napakaliit lang yung natabas natin gawa nung nagpuputol pa tayo ng mga kahoy mga idol. Hindi ganun kadali ang magputol ng mga kahoy.
Lalo na pagka medyo may kalakihan na. Inaabot din tayo ng 5 minutos pagpuputol ng isang puno mga idol. Katulad yan idol, may kalakihan na rin yan. Kaya medyo mahirap na putulin yan. Ayan, malalaki na yan mga idol. Ayan. Ngayon mga idol, puntahan natin, may tao doon na nangangahoy. Yung sa mga pinutol natin na mga kahoy, nauna na silang mangahoy kaysa sa akin o sa amin ng tatay ko. Ngayon pupuntahan natin doon, kakausapin natin na huwag gagalawin yung mga kahoy na nasa gilid, yung nasa boundary. Gawa nung, kumbaga silbing bakod na rin natin. Kaya ko dyan ko nilagay sa mga boundary na yan sa gilid para malalaman din ng kapit lupa natin o kapit bahay natin na nagsimula na tayo maglinis dito sa lupa natin. So puntahan natin mga idol yung mga nangangahoy doon. Tatanungin ko kung taga saan sila. Ayan po. Ayan po, tatay ko mga idol. Ayan. Nagtatabas din. O naglalagay siya ng palatandaan sa mga tinanim namin ng mga mahuganian po. Ayan po yung tatay ko mga idol. Katunayan yan mga idol, senior citizen na rin yan. 73 years old na po tatay ko. Malakas pa. Ayan, nandito siya lagi ang kasama ko mga idol. Pag umakyat kami rito, katulad nito idol, puputulin pa natin itong puno na ito. May kalakihan na rin. Ayan. Kaya medyo matagal-tagal lang tayo dito sa pagpuputol mga idol. Ayan po, tatay ko. Pa, say hi pa. Hi. Hello. Hi-lo ha? Hi-lo daw. Na hi-lo na. Hi at saka ang low. Pinagsaba na ng tatay ko. Ngayon mga idol, pupuntahan natin yung mga nangangahoy dito mga idol. Tatanungin natin kung taga saan sila. Parang nawala. Nawala na sila mga idol. Ayan po. Nilagyan natin ng parang bakod na mga pinutol natin na kahoy mga idol. Ayan. Ayan, may mga baka na naman, oh, mga bitaw na baka mga idol. Hindi sila makapasok ngayon. Gawa nung, ayan oh, maliliit na baka. Yan yung malakas mga ng mga tinanim na bagong tanim natin ng mga nyug mga idol. Ngayon kung hindi natin yan hinarangan dyan sa boundary mga idol, malamang nandito na naman yan sa loob. Kakainin na naman nila yung mga bagong tanim natin ng mga nyug. Katulad yan mga idol. Katatanim ko lang, kinain yan. Hinatak-hatak, dinala yan doon. Doon ko na yan nakuha, binalik ko uli. Tinanim ko siya uli mga idol. Ayan. Sira na yung dahon. Pero tingnan natin kung mabubuhay ba siya. Nandyan pa naman yung ano niya. Nandyan pa yung talbos niya. Hindi pa nahugot. Ngayon mga idol, hanapin natin yung mga nangangahoy dito. At kausapin natin. Nawala kasi. Ayan. Ito yung mga unang tinabas natin mga idol noong mga nakaraang linggo bago tayo nagkasakit. Ayan po. Yun. Sana kaya yung nangahoy rito. Hanapin natin mga idol. Kausapin lang natin. Nawala. Tanaw ko yun dito kanina mga idol. Nandun ako, tanaw ko sila dito kanina. Nawala. Biglang nawala mga idol. Hanapin lang natin. Kausapin natin mga idol. Ito na yung bali mga tanim na namin mga idol. Ayan. Puro mahogani po yan. Ayan po. Nilagyan natin ng mga palatandaan o kahoy para hindi sila madidisgrasya o masagi ng mga baka o kalabaw mga idol. Ngayon nandito tayo ngayon idol sa area na kung saan may nangangahoy rito. At kausapin lang natin. Ayan. Hindi natin kilala itong mga idol na nangangahoy rito pero kausapin natin. Ayan po.
Bro, kamo ang nangahoy dire. Kanang nalang ko suyo sa inyo ha. Ayaw lang ninyo kahuyan ning naadiri nga gibutan ako sa boundary ha. Pwede mo mangahoy ka na naalang sa tunga, kuhaon ninyo. Pero kaning diri sa boundary ayaw lang. Kay gisilbi giharang po na nako diha kay naay mga baka ba. Nagnanumang kog lubi nya napog ko yung mga saging nga gipang tanom ba. Kay para dili lang makasulod ang mga baka bitaw kay naay duha ka gagmay. Kusog kay mga unog bagong tanom nga lubi. Wala na may sagbot makaon kay giharas naman po nako. Lubi na lang ilang kaunon. So indala lang mga tol ha. Mga bro. Ay lang ninyo hilab din naa sa gilid. Kani mura gihimo na kung silbi kural-kural nako ba. Pwede mo mga ahoy diri kanina sa tunga kaning higda. O kanang gipamutol na pero kanang gipamutol nga naa sa kilid ayaw lang ninyo kuha ha. Mamalihog lang ko. Di wala taman mo gibawalan mga ahoy diri okay ra na. Kay dili na ko ni masapar og kahoy tanan kay daghang kaayo. Na lapad pa kay kung putlunonon nga mga kahoy. Sige mo lang to bro ha. Ayan mga tol, mga idol yung mga nangangahoy. Kinausap lang natin, nakisuyuan natin mga idol na wag lang kunin yung yung nilagay natin ng mga parang ginawa nating bako dito sa gilid o sa boundary. Wala mang problema sa akin nung mga hangahoy sila. Siyempre kailangan din igawa nung sa mahal ng gatong ngayon. So hindi natin to pwede ipagdadamot. Although na pinutol na natin, pwede na mangahoy rito kung sino man ang may gustong mangangahoy. Gawa nung katulad nito napakasukal ang mga idol. So kailangan din to malinis natin pagdating ng araw. Puputulin natin to. Ililigpit din natin to mga idol. Ayan. Sobrang dami idol. Ayan. Pero ito nasa gilid, pinakiusapan ko lang sila na wag nilang gagalawin. Kasi silbing bakod na rin natin. Gawa nung nakita nyo naman kanina mga idol. Yung maliliit na baka, yung dalawa. Yun yung malakas mangain. Ayan, nawala na ng dahon mga idol. Kawawa naman yung mahogani natin wala ng dahon. Sobrang init kasi mga idol. Pinagdadasal din natin kahit mga 2 araw man lang na tuloy-tuloy ang ulan para makabawi lang sila mga idol. So, tuyong-tuyo na ang lupa natin mga idol. Tuyong-tuyo talaga. So, kailangan natin na ayan ay mga idol nilagay natin sa boundary yan mo iba mga idol gawa nung yung mga baka nga at dahil hindi ko pa nakausap yung may-ari ng baka mga idol. Baka bukas makita ko siya. Nakababa na kanina, nasa lubong ko, hindi ko siya nakausap kasi nagmamadali ata yun. Tuloy ng takbo ng motor niya. At hindi natin nakausap. Pakikiusapan natin yung bukas na yung mga maliliit niyang baka ay papatali na natin. Kasi nadidisgrasya yung mga bagong tanim natin ng mga nyug mga idol. Kahit papaano nakapagtanim na rin tayo ng mga puno ng nyug o binhi ng nyug para sa pagdating ng araw ay mapapakinabangan din natin ang nyug mga idol. Gawa nung hirap dumaan, naharangan. Dito na tayo dadaan mga idol. Ayan. Gawa nung pag nagputol itong mga kahoy mga idol, napakabakante nito mga idol. Sobrang bakante. Wala halos nabuhay sa mga tinanim namin dito noon na mga puno ng nyug. Ang katunayan niyan, naubos lahat kain ng mga baka at kalabaw na mga bitaw. Kasi dati noon dito, mga bitaw lang yung mga baka mga idol at saka kalabaw. So ngayon nagsimula na kaming nag-warning kami noon sa mga may-ari na itatali na lang nila. Kasi sayang yung pagod, although na talagang nasayang nga talaga naman. Kasi walang nabuhay ni isa. Kung may nabuhay man, pailan-ilan lang. Hindi nakabawi yung pagod namin mga idol na pagtanim namin noon. Ito dito noon mga idol, punong-puno ito ng nyug dito ito. Hanggang ngayon walang tumubo.
gawa nung kinain na nung baka. Po tatay ko po mga idol. Ayan po, hindi nag-jacket, sobrang init. Oh, naghahanap siya ngayon mga idol kung saan niya saan namin yun na itanim na dati yung mga mahogani. Ayan po, may mga palatandaan na po tayo. Yan yung po yung mahogani na tinanim natin noon. Ayan po. Ayan, ayan, nakita niyo na. Ayan mga idol. Nakita niyo na po. Ayan. Ayan po, ayan na. Nakita niyo na po, ayan. Magpuputol siya ngayon ng kahoy mga idol para gawin yung palatandaan. Ayan po. So, balik ulit tayo doon sa area kung saan tayo nagtatabas mga idol. Hayaan na lang muna natin yung tatay ko dyan. Siya yung naglalagay ng palatandaan katulad yan idol. Ayan. Ito yung mahogani natin idol. Ito yung palatandaan. Kumbaga nilagyan niya ng stick para hindi matatabas pag nagtabas na tayo ng damo. Pag ano kasi mga idol, pag walang palatandaan, kung minsan nasasama pagtabas. Sayang kasi yung pagod natin mga idol ano. Kaya ginawa na lang ng paraan ng tatay ko dahil ako ang magtatabas ng mga damo at magpuputol ng mga puno ng kahoy. So balik tayo doon sa area natin mga idol. Ayan po.